Okay, so ngayon, punta tayo sa Word of God. Are you ready? Sa huling tatlong Sunday natin sa 2024, ating babalikan sa mga nakakaalam na, okay? Sa mga nakakaalam na ating babalikan at sasariwain muli ano ang magandang balita or gospel ng Diyos. At atin namang ipapahayag sa mga hindi pa alam kung ano ang mabuting balita or gospel ng Diyos. At ating lilinawin at ipapaunawa pa sa mga nakarinig na before, ngunit hindi pa gaanong naintindihan, ang tunay na magandang balita. Gagamitin natin ang gospel presentation hango sa Partners One-on-One Discipleship Lesson na ginagamit na ating church sa discipleship at ating ipapahayag sa Taglish na sermon. Sino po dito? Okay lang Tagalog? English, okay lang din? Yan lang po ang kaya ko ngayon. Chinese, hindi pa. Pagkatapos nito, kung ikaw ay nakinig na maigi at naunawaan mo, ikaw ay makakapag-share ng gospel sa iyong mga mahal. Hindi ko po ito sa tatlong parte. Okay, so syempre, part 1 ngayon, part 2 next Sunday, at ang huling part ay dun sa December 29. Kung gusto nyo makumpleto ang series na ito, syempre, isa lang po ang dapat nyong gawin. Umattend ng Sunday service. Okay? Hinati po niya sa tatlong bahagi, kaya I encourage all of you to be present every Sunday upang lubos ninyong maunawaan ang mensahe ng mabuting balita ng Panginoon. Okay? Bago ang lahat, tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong biyaya na dinako mo ang bawat isa dito ng ligtas. Maraming salamat dahil tunay na itinakda mo ang araw na ito para sa bawat isa na magkatipon-tipon, sama-sama magpasalamat, umawit ng papuri at pagsamba sa iyong pangalan, sama-samang nagpartake ng tinapay at ng kopa na sumisimbolo sa iyong katawan at sa bagong tipan na pinagtibay ng iyong dugo. Lord, we have reason to meet together because you are alive. Help us, Lord, this morning na maunawaan ang mensaheng ibabahagi sa bawat isa. Nawa ay manariwa ito at muli, Panginoon, matanggap na isang tila nag-iisa at tunay na regalo mula sa Diyos Ama. Sa iyo lamang ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so wala po tayong babasahin ngayon na verses dahil po ay isang topical. So ready nyo lang po. I encourage everyone na maghanda na kailangan po ng panulat at susulatan sa pakikinig na ito. Una sa lahat, kailangan na uunawaan natin ang magandang balita. You must understand the gospel. The New Testament boldly proclaims a message called gospel. Gospel means good news sa Tagalog, magandang balita. Sa ibang translation ng Tagalog, tinranslate ang magandang balita sa mabuting balita. Na kung naiintindihan, naiintindihan ng tama, at pangalawa, tutugunan ng tama, ang isang tao ay nakarinig nito ay magiging isang Kristiyano. Kapag po ba kayo nakakarinig ng masamang balita, ano po ang ginagawa nyo? Halimbawa, sinabi ng balita sa TV na merong paparating na bagyo, 3, then ikaw, anong gagawin mo? Wala lang? So, ano gagawin nyo? Check mo kagad yung social media kung may pasok o wala. Ang tawag doon ay pagtugon. Okay? Pagtugon yon sa iyong nasagap na balita. Pag nabalitaan mo na noong November or October na meron ng 13-month pay, ano ngayon ang iyong gagawin? Siyempre, hindi mo sasabihin sa iyong asawa. Kasi kusang magtatanong yon. So, siyempre, magre-ready ka, pupunta ka kagad sa pinakamalapit na automated teller machine. Ang tawag doon sa ginawa mong yun ay pagtugon. Nag-respond ka doon sa iyong nasagap na
balita. Marami pa yan. Kung hindi lang natin napapansin, sa bawat news o sa bawat istorya na narinig natin, tayo ay tumutugon. So, kailangan dito sa gospel, sabi nga, kung atin tong naiintindihan ng tama at tayo ay tumutugon, natutugunan ito ng tama, then that makes one a Christian. Okay? Hindi mo ito magiging Christian na pagpasok mo ng simbahan, ay Kristiyano ka na. At paglabas mo, Kristiyano ka pa rin ba? Na parang hinalintulad lang natin, pag pumasok po ba kayo ng isang fast food chain like Jollibee, ikaw ba ay nagiging McDonald's? Hindi. Hindi naman nangyayari yun, di ba? So, it is not, hindi po yun dahil sa pinapasukan mo, ikaw ay nagiging ganon, at paglabas mo, ay ikaw ay ganon na. Kundi, ang pagiging Kristiyano ay pag-intindi sa magandang balita at pagtugon ng tama sa magandang balita narinig. This is what most of the preaching recorded in the book of Acts is all about. Yung unang paglaganap ng magandang balita ng Panginoon. Sa ilang mga presentasyon ng gospel sa Bagong Tipan ay makakahanap ka ng maraming pagkakataon na nakalaan sa paglalatag ng pundasyon or foundation at pagbibigay ng background. Sa ibang pagkakataon ay makikita mo lamang ang isang talaan ng tagapagsalita na tumatawag sa mga tao na tumugon. Ang pagbabahagi ng isang mensahe ay nangangailangan ng pagtugon. Tugon ng wasto sa isang pinaikling mensahe ng Ebanghelyo. Sa anumang kaso, may lalabas na pattern na nagbibigay sa atin ng pangunahing balangkas ng nilalaman ng Ebanghelyo. So sa mas malalim yung pag-aaral, ina-encourage po ang bawat isa, mababasa natin sa Book of Acts. We never know by the year 2025 kung ating daanan ng Acts, no? Pagkatapos ng John, kung matapos na nga natin ang John, babalik po tayo sa series natin sa Gospel of John next year. Okay? Upang maunawaan ng husto ang mensahe ng Ebanghelyo, maaari mong isaalang-alang na tingnan ang lahat ng presentasyon ng mensahe ng Ebanghelyo simula sa Book of Acts. At dito, titingnan natin ang bawat verse na nagpapakita ng mensaheng ito na merong layuning makita ang mas maraming tao na manampalataya at maligtas. Kapag kayo ay nag-share ng news, okay, meron kang layunin kung bakit mo ito sinasabi. Una, dapat niya itong malaman. Pangalawa, dapat siyang tumugon dito. Tama? Okay? Alam mo ba, walang pasok, di ba? Anong gagawin? Anong nare-require na tugon? Papasok ba yun? Siyempre, hindi. Kasi walang pasok eh. That's the required response. So dito sa mensaheng ating maririnig, ihanda natin ang ating mga sarili sa pagtugon sa mensaheng ito. Okay? So upang manawaan to understand the gospel, you must know the following. Outline lang po ito, kaya i-ready nyo na. Una, pag-aaralan natin ang background. Ano yung background? Makikita natin dyan na ang Diyos ay ang ating manlilikha o creator, and God is holy, God is just, and God is loving. And pangalawa, makikita rin natin, mapapag-aralan din natin dito yung bad news. Siyempre, hindi magiging good ang news kung walang bad. Tama? The bad news. Ano yung bad news? That we are sinful and separated from God. We deserve God's punishment. At ang pangatlo is ang mabuting balita or the good news. Ano ang makikita natin doon? That Jesus is God and He lived and died as our substitute and He conquered death for us. Ito ang ating iisa-isahing ipahayag sa inyo. I highly recommend taking down notes. Sama-sama nating tingnan ngayon ang Acts 17 o mga gawa
verse 22 to 34, bilang isang halimbawa ng mensahe ng Ebanghelyo na iniharap sa mga hindi pa Kristiyano. So tingnan natin ang istorya ngayon dito sa Acts 17, 22 to 34. Sabi sa verse 22, basahin ko lang, no ha? Makinig na lang po tayo. Tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, "Mga taga-Atenas, napapansin kong kayo'y lubos na napaka-relihiyoso sa maraming bagay. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa inyong mga sinasamba, nakakita ako ng isang dambana na may nakasulat, sa Diyos na hindi kilala. Ang Diyos na inyong sinasamba, kahit hindi nyo nakikilala, ang siya kong ipapahayag sa inyo." Verse 24, "Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto ay ang Panginoon ng langit at ng lupa. At hindi naninirahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao, sapagkat siya mismo ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isang tao'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya sa simula't simula pa ang kanilang panahon at hangganan. Ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghahanap, siya ay matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat nakasalalay sa Kanya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga'y mga anak niya. Sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na ang Kanyang pagka-Diyos ay mailalarawan saan? Ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at gawa ng kamay ng tao. Sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Verse 31, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan, at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang, pinatunayan niya ito sa lahat ng muli niyang binuhay ang taong iyon. Verse 32, nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan. Sinabi naman ng iba, nais naming mapakinggan kang muli tungkol dito. At iniwan ni Pablo ang mga tao. Verse 34, may ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos. Praise God. Kabilang dito sina Dionisio, nakaanib ng kapulungan ng Areopago, isang babaeng nagngangalang Damaris, at mga iba pa. Biruin mo yon. Dahil lang doon sa pag-respond ni Dionisio at ni Damaris, nailagay sila ngayon sa Biblia. Saan nyo gustong mailagay ang pangalan nyo? Sa talaan ng ayuda? Sa talaan na pagka nawala yung pangalan sa ayuda, nagre-reklamo. Pag kaya nawala sa talaan ng mga ligtas ang ating pangalan, mayroon pa kaya tayong pagkakataong magreklamo? Ba't si ganon? Okay, so ito ang isa sa mga napakaraming istorya. Ang lakas ng aircon natin. Isa sa napakaraming istorya sa Bible na kung saan merong nagbahagi ng magandang balita at merong tumugon. Sino ang tumugon dito sa istorya na binasa natin? Si Damaris at si Dionisio. Ano lang sila doon, ha? Pero siyempre, alam mo doon, kapag ka ang isang tao, let's say ang head of the family, buong pamilya yon, no? Kagaya ni Cornelius. Tandaan natin na ito ay isang gospel message, itong binasa natin. It does not spell out the necessary and biblical response, pero nakita na natin na merong tumugon
sa magandang mensaheng ipinahayag ni Pablo sa kanila. Nevertheless, one or ang isang tao cannot become a Christian, hindi ka magiging Kristiyano without understanding, hindi mo naunawaan, and embracing the basic message of the gospel. Kaya napaka-importante na tingnan natin ngayon isa-isa ang kanina natin na presentasyon. Number 1, background. Gaano kahalaga ang background? Kayo po ba, pag may nakita kayong isang tao, inaalam niyo pa ba ang background niya? Okay? Kung walang background, hindi mo ma-appreciate ang ganda ng likha. Okay? Sino dito nag-drawing ng walang background? Saan ka nag-drawing noon? Di wala. So, meron kang background. So, una, dito pa rin tayo sa Acts 17, verse 22 to 23. Ang sabi doon, tumayo si Pablo sa kapulungan. So, may meeting. At nagsalita, mga taga-Atenas, napapansin kong kayo'y lubos na napaka-religyoso. So, ang mga taga-Atenas ay napaka-religyoso sa maraming bagay, sabi ni Paul. Sapagkat, paano niya nasabi na ang mga taga-Atenas ay religyoso? Sabi sa verse 23, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa inyong mga sinasamba. So nakita niya, mga religyoso to kasi ang dami nilang sinasamba. Nakita ko ang isang dambana at ito'y nag-struck ng kanyang attention. Ang isang dambana na nakasulat ay, ano daw po nakasulat? Sa Diyos na hindi kilala. Wow. Sa English, to the unknown God. Tila alam ng mga taga-Atenas na merong Diyos. Ngunit, ano yung problema dito? Hindi nila kilala. Kayo po ba? Kilala ba natin ang ating Diyos? Atenas po ba tayo? Christian tayo, hindi Atenas. So, alam natin ngayon sa ating binasa na ang mga taga-Atenas ay sumasamba sa Diyos na hindi nila kilala. Paano kaya yun? Naranasan niyo na bang sumamba sa Diyos na hindi mo kilala? Naranasan mo na bang kausapin ng Diyos na hindi mo kilala? Nag-reply ba? Naranasan mo na bang manalangin sa Diyos na hindi mo kilala? Sumagot ba? And basic question, kilala ba natin ang Diyos na sinasamba natin? So itong mga taga-Atenas, to the unknown God. Hindi nila kilala ang Diyos na kanilang sinasamba. Marami ring tao ngayon alam na may Diyos, ngunit hindi nakikilala ang Diyos. Ang pagkilala ay isang napakahalagang bagay. No, ang pagkilala ay isang napakahalagang bagay. Alam natin na meron kang kapitbahay, pero hindi mo kilala ang kapitbahay mo. Alam natin na meron kang katrabaho, pero hindi mo kilala ang katrabaho mo. At marami pang iba. So dito, alam ng tao na may Diyos, but they never know who God is. Pagdating sa pagkilala sa Diyos, napakahalaga na hindi lang basta alam natin na may Diyos, ang pinakamahalaga ay kilala natin ang Diyos. Dahil hindi naman pinagkait ng Diyos na makilala siya. Napakahalaga na makilala ang Diyos bago lubusan nating maunawaan ang magandang balita. Ano ang pagkilala sa Diyos? Ito ay ang pag-alam sa kanyang mga katangian. Okay? Meron ba kayong kilalang tao? Ano ang kanyang mga katangian? Ano ang kanyang kalooban? Ano ang kanyang mga gusto? Ano yung kanyang ayaw? Yan ang pagkilala. Kilala niyo ba ang mga magulang niyo? Kilala niyo ba ang mga anak niyo? Kilala mo ba yung katrabaho mo? Kilala mo ba yung boyfriend mo o girlfriend mo? Kilala mo ba yung asawa mo? Pagkilala. Hindi yung pwedeng alam ko may asawa ko pero hindi ko kilala ang asawa ko. Pwede ba yun?
Alam ko na meron akong mga kapatid, pero hindi ko sila kilala. But this God, there is God, at hindi ipinagkait ng Diyos na siya ay makilala. The Bible is the tool, the manual to know who God is. It is given. Ang pagkilala sa Diyos ay ang pag-alam sa kanyang mga katangian at ng kanyang kalooban. Yan ang tunay na pagkilala sa Diyos. So sabi ni Paul sa verse 24, pinakilala niya ngayon sino ang Diyos. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto ay ang Panginoon ng langit at ng lupa. Okay? At hindi naririrahan sa templong ginawa ng tao. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao, sapagkat siya mismo ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. So ngayon, yung hindi nakikilala dahil sa sinabi ni Paul, ni Apostol Pablo, sino ngayon ang Diyos? Siya ay ang Diyos na gumawa ng sanlibutan. Alam na natin. Sino ang Diyos? Siya ang gumawa ng sanlibutan at lahat ng bagay at siya ang Panginoon ng langit at lupa. Siya ba ay naninirahan saan? Hindi naninirahan sa templong gawa ng tao. At ano pa? Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao. Ito ang Diyos na ipinapakilala ni Pablo sa mga taga-Atenas na hindi nakikilala ang Diyos. At sabi pa niya, verse 26, mula sa isang tao'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Saan daw po tayo nagmula? Sa isang tao. Isa pa lang yun. Siyempre, nagkaroon siya ng asawa. So, anumang lahi, anumang citizenship, lahat tayo ay nanggaling sa isang pares ng tao. Okay? Kaya tayo ay tinatawag na tao. Okay? Parang aso. Anumang uri ng aso yan, kay German man yan, kay Askal man yan, yan ay nagmula sa isang pares ng aso. That's why we are tao. Yan ang Diyos na lumikha ng lahat ng lahi sa buong mundo. At ano pa daw ang kanyang ginawa? Itinakda niya sa simula't simula ang kani-kanilang panahon at hangganan. Ang Diyos na napakatalino sa lahat. Niya ang ating umpisa, alam niya ang ating magiging panahon, at alam din niya ang ating katapusan. Dito makikita natin ang paglatag ng background. Ano yung background? About God. At ano yung nakita natin dito? That God is our Creator. Sino daw ang lumikha sa tao? Ang Diyos. Okay? Sino nanggaling sa kawayan? Sino nanggaling sa unggoy? Magsalita na. So, ang Diyos ang lumikha sa tao. The background of the gospel message is rooted. Ito ang ugat in the fact that we are created by God. Kahit anong sabihin ng sinuman na hindi siya naniniwala sa Diyos, pero ang katotohanan pa rin ang magsasabi na lahat tayo ay nilikha ng Diyos. At yan ang natatanging nag-iisang koneksyon na walang pwedeng pumutol na kahit na sino man. Kung hindi nga natin maputol ang relasyon natin sa ating magulang bilang siya ay magulang at tayo ay anak, lalong hindi natin kayang putulin ang relasyon natin sa Diyos bilang ating manlilikha. Walang makapuputol nun. Kahit gupitin nyo, kahit sabihin ng sino man, na pinuputol ko na ang ugnayan ko sa Diyos, hindi yun mangyayari. Dahil yan
ang natatanging koneksyon na meron ang isang tao sa Diyos. Wala pa yung Lord and Savior connection, relationship. Ito ay between God and man as His Creator. And this is important that we find it on the very first verse in the Bible. Why do you think na ito ay mahalaga na maunawaan ng isang tao ang kanyang koneksyon sa Diyos? Ano ang implikasyon nito sa isang tao na malaman niya ang Diyos ay ang kanyang manlilikha? The importance of knowing the source and having the standard connection, may connection between God and man. Sino dito ang hilig maghanap ng saan to galing? Lagi tayong naghahanap nun. May nagdala sa'yo ng regalo ng isang napakagandang cake. Saan mo to binili? Saan to? Di ba, hinahanap natin kung saan tayo nagmula. May bisita ka nga, kumatok sa'yo. Tao po, pagbukas mo, oh, saan ka galing? Di ba? Basta dito ka, saan ka galing? We always try to find the connection. Pag mayroong nagpakilala sa iyo, ako nga pala yung kamag-anak mo ng nanay. Yung si ganito. We find connection. Ito yung connection natin sa Diyos na walang makatatanggi. That we are created by God. Verse 27, so tandaan natin, God is our Creator. Verse 27, ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos. Kaya nga tayo lagi naghahanap eh. Yan tao, hindi man niya sabihin, ikailaman niya, lagi niyang hinahanap ang Diyos. Kahit ang mga nagsasabing hindi naniniwala sa Diyos, hindi naman natin malalaman sa kanyang oras ng kanyang buhay, araw-araw, wherein a time did he find God? Did he ask God? Yung mga tao nga, Diyos ko, oh, di ba? Ang bilis sabihin. Ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghahanap, siya ay matagpuan nila. Ang totoo, ayan ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin. Sapagkat nakasalalay sa Kanya ang ating buhay. So ano pa uli ang nalalaman natin ngayon patungkol sa Diyos? Sa Diyos, nakasalalay ang ating buhay. Ano pa? Pagkilos at pagkatao. O, nadami nyo nang alam patungkol kay God. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga'y mga anak niya. Pag sinabi kasi mga, ibig sabihin, you are created. Eh makikita rin natin sa Bible, sa Genesis, no, pati yung mga angels is sons of God. Because they are directly created by God. Na tayo, tinawag tayo ngayon dahil kay Kristo, mga child of God. Si Adam, tinatawag na son of God. No, sa Matthew chapter 1, the genealogy of Jesus Christ. Kasi siya ay direct creation by God. Sapagkat tayo yung mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na ang kanyang pagka-Diyos. So ngayon, binabanggit na ngayon ni Paul dito na ang Diyos ay iba. Hindi ang kagaya ng nililikha lang ng tao. Ang Diyos ay banal, holy. Pagka-Diyos ay mailalarawan ng ginto, pilak o bato. Kasi kung ganyan lang mailalarawan ng tao, hindi Diyos yan. Dahil hindi mo kayang ilarawan ang Diyos base sa kaisipan ng tao. Kaya sabi niya dyan, o bato na pawang likha ng isip at gawa ng kamay ng tao. Ang Diyos ay hindi lang imahe, siya ay being, a divine being. May isip, may emosyon, at merong kalooban. Just like you. Because we are created in God's image. Ano, ikaw nakakapag-isip, pwedeng magalit, tapos ang Diyos hindi?
ganyan ng Diyos. Lord, bawal ka magsalita, kami lang. Ako nang bahala sa'yo. Kailangan mo ng pera, bibigyan kita. Is that your God? Sabi ni Paul, hindi ito mailalarawan ng ginto, pilak, o so basically, ang mga taga-Atenas ay reliyoso sa mga gawa ng kamay ng tao ng Diyos. God is holy. This means God is absolutely perfect. Sabi sa 1 Peter chapter 1, 15 to 16, hinasabi sa atin that God's own perfection is the standard for all those He has created. Hindi tayo nilikha ng Diyos ng tsamba-tsamba lang na wala siyang plano, wala siyang purpose. Mayroon siyang purpose why He created us. Sabi ni Peter, but as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Since it is written, you shall be holy, for I am holy. Sa Tagalog, para mas madali natin maintindihan, dahil nasa Pilipinas tayo, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal. So ang Diyos na po natin ay ano? Banal. At ano yung utos? Dapat din kayong magpaka-banal sa lahat ng inyong iginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So ano ang reason, purpose ni God why He created us? He wants us holy. Yung kanyang likha ay hindi basura. Yung kanyang likha ay merong kabanalan. Nakakita na ba kayo ng may gumagawa, mga estudyante, gumawa kayo ng project nyo? Gawa namin yan. Yung mga paintings, sino dito mahilig sa paintings? Sinong gumawa niyan? Di ba, hinaharap? Merong gumawa at merong reason bakit ginawa. We are created by our Creator to be holy because He is holy. Hindi tayo tinrato ng Diyos na basura. Bakit siya gagawa nun? Kaya sabi sa Genesis, no, ang tao ang pinakahigit sa lahat ng nilikha. Tapos ang gusto ng mga tao ngayon, gusto ko maging ibon. Gusto ko maging pusa. Gusto ko maging aso. Ha? Inilagay tayo dun for a purpose. Tapos ang gusto natin, nagdadamit ng mga kung sino-sino, hey, gusto ko maging anime. Gusto ko maging, hey, tao ka. Hindi ka likha ng mga tao, kundi likha ka ng Diyos. Hindi ka isang kathang isip, kundi ikaw ay likha ng Diyos. At ang kabanalan niyang yon ang natatanging standard na dapat para sa atin. The holiness of God alone is the standard. Pag sinabing standard, yun dapat ang susundin. Hindi pwedeng walang standard. Okay? Paano pag nawala ng standard? Paano na walang batayan? Paano pag wala ng ganon? Magulo. Kasi ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan. Hindi pwedeng walang standard. Dapat kayo ay banal kasi ako ay banal. So wala namang perpekto, pero sa tulong ng Diyos tayo ay Kanyang mapapabanal. Verse 30, sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay inutos Niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ng kanilang masamang pamumuhay. So ito na yung response. This will be explained in detail in the second or third part of our sermon series. Ngunit makikita na natin dito ang kahalagahan ng pagkilala sa Diyos. Sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang pagkilala sa Kanya ng mga tao.
So ang di pagkilala ng mga tao sa Diyos ay isang violation. Kasi pinalampas lang pero hindi yon nakalimutan. Dahil ang Diyos ay hindi makakalimutin. Kagaya natin, tayo makakalimutin. Nga pala, yung mga group nyo may pangalan ba? Mamaya submit nyo sa akin bago ko makalimutan. Anong pangalan ng grupo nyo Ang walang pangalan, walang grade. Okay? Back to sermon. So, alam na natin na mayroong kahalagahan ng pagkilala sa Diyos. Verse 31, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. Wow. So, alam natin ngayon, nakikita natin dito na meron palang araw ng paghuhukom. At ito'y buong katarungan. Okay? So, merong katarungan na niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng muli niyang binuhay ang taong iyon. Merong araw ng paghuhukom sa sanlibutan. At buong katarungan at merong katarungan. So, dito makikita din natin, makikilala natin ang Diyos na siya ay just. Siya ay, ano ibig sabihin ng just? Makatarungan. At sabi diyan, sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang, muli niyang binuhay ang taong iyon. Kung sino ang tao na tinutukoy dito, malalaman natin. Makinig lang po tayo maigi. So God is just. God has not left the people He made to do whatever they want without accountability and consequences for their choices. So hindi tayo nilikha ng Diyos na hayaan na tayo gawin anumang gusto natin, nang walang accountability at walang consequence sa lahat ng ating ginagawa. Ano ba ang mga natural na consequence na nakikita natin sa ating kapaligiran? Pag ginawa ka mo ang apoy, ano mangyayari sa'yo? Anong consequence nun? Mapapasok ka. Ganyan ang Diyos. So pag ginawa ka mo naman ng tubig, ano mangyayari sa'yo? Magiging ka bang Aquaman? Hindi. Mababasa ka. That's the consequence. And at nang yan ay inakaayon sa makatarungang Diyos natin. Makatarungan ng Diyos dahil pag ikaw ay tumalon dito sa building, ano mangyayari sa'yo? Lilipad ka? Hindi. Babagsak ka. Yan ay consequence. Makatarungan ang Diyos sa ng kanyang itinakda at isinaayos sa lahat ng kanyang standard. Hindi pwedeng okay lang yun. Hindi pwedeng hayaan ng Diyos ang mga taong ginawa niya na gawin lamang ang anumang gusto nito nang walang pananagutan at kahihinatnan para sa kanilang pagpili o mga gawa. Pag kumain ka ng expired, pag kumain ka ng masarap, meron na idudulot yun. Sino dito pag nakakain ng masarap, nalulungkot? Di ba? Hindi. It is our nature na masiyahan. Pati yun, inaayos ng Diyos sa atin. Pati ang ating pagluha, pati ang ating pag-iyak. Pag nalungkot, bakit Lord? Ba't pag nalulungkot, umiiyak? Ganyan tayo nilikha ng Diyos upang malaman natin na siya ay matuwid. Mahalaga bilang pundasyon ng mensahe ng Ebanghelyo ay ang katotohanan na balang araw ay hahatulan ng Diyos ang bawat tao. At ayon sa Biblia ay gagawin niya ito ng merong perpektong katarungan. Job 34 verse 12, of a truth, God will not do wickedly and the Almighty will not pervert justice. Hindi siya yung tiwaling hukom. Kilala kita, sige, okay ka na. Ikaw, hindi. Hindi. Ang mali ay mali, ang tama ay tama. At ano ang standard? Holiness of God. Ang sinabi diyan, of a truth, God will not do wickedly, and the Almighty will not pervert justice. Kung babasahin natin to, yes, comforting verse, na para sa isang tao nakagawa sa iyo ng kasalanan, si Lord na ang bahala sa iyo. Pero kung titingnan natin ang ating relasyon sa Kanya, si Lord pa rin ang bahala sa atin. Ano man ang sinasabi ng 2 Thessalonians chapter 1, 8-9? Sabi doon, na may naglalagablab na apoy
parurusahan ng lahat ng hindi kumikilala sa Diyos. O, ayun na naman, kumikilala sa Diyos. Mahalaga sa Diyos na siya ay kilalanin ng kanyang mga likha at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Hesus. Magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Dahil merong katarungan, merong kaparusahan. Dahil merong kasalanan, merong kaparusahan. At madalas na natin hinahalimbawa kanina, no? Nature, gravity, tubig, apoy, etc. We cannot change the results of what already set by God. Lahat ng yan ay dahil ang Diyos ay makatarungan. Sabi ni Charles Spurgeon, "There is nothing more certain than this, that you cannot be saved and keep your sins, they must be parted." Dapat itong magkahiwalay ang kaligtasan at ang kasalanan. No man can carry fire in his bosom and yet be safe from burning. Walang makakayakap sa apoy tapos hindi ka mapapaso. While you drink the poison, it must and will work death in you. Pag minom ka ng lason, mabubuhay ka, paano, pastor? Expired na yung lason. Siyempre, gagawin nun ang trabaho niya upang ikaw ay lasunin at patayin. The thief cannot expect mercy while he keeps the goods he has stolen. But mag-expect ka pa ba ng habag o ng awa? Gayong, alam mo naman ang kahihinatnan ng ginawa mo dyan? While you keep your sins and go to hell, or leave your sins and go to heaven. That's the whole point. Most men in their heart of hearts would like to have their sins and go to heaven also. And sabi ni Lord, pwede dito, kaya hindi pwede yan. Hindi, Lord, napamahal na kasi sa akin tong kasalanan ko eh. Tanggapin mo na. Hindi nga eh. Cannot be while God is just and heaven is holy. Kayo po ba, nagpapapasok ba kayo ng mga madudungis na mahayop sa inyong kwarto? Ha? Ba hindi? Saan ho ba kayo nagdudumi? Sa kwarto? Sa kung saan doon ka rin natutulog? No. Because you have made your bed holy for you. Upang ikaw ay matulog. You have made your toilet holy for you para sa pagdumi. God created us to be holy for Him because He is holy. Ang forever mo ay si Lord. Verse 32, nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan. Verse 33, iniwan ni Pablo ang mga tao. And verse 34, may ilang sumama sa kanya, sila Dionisio at Damaris at mga iba pa. So dito, ang nakita natin patungkol sa Diyos, siya ay ang ating manlilikha o creator. Pangalawa, siya ay banal, siya ay holy. At pangatlo, siya ay makatarungan and just. Ang pang-apat sa ating gospel presentation ay God is love. Yeah, that's our favorite, Pastor. God is love. Cross out na ba yung lahat na yun? Hindi. God is love, but He's still holy and just, and He's still our creator. Ikaw ba, kapag nagmahal ka ba, kalilimutan mo na yung pagiging mong kung sino ikaw? No. Ikaw pa rin yan. Understanding that we are answerable to our Creator, that He requires perfect holiness. Alam natin yon. And because He is just, He cannot bend the rules. Ang mali ay mali, ang tama ay tama. At yan ay nagpapakita sa atin ng ating kalalagayan. Walang makakaharap sa Diyos na siya ay matuwid. At merong good news, ang good news, ito ay magmumula sa kanyang pag-ibig. Buti na lang, God is loving. 1 John 4 verse 8, the Bible says, anyone who does not love does not know God, because God is love.
Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Ayun na naman yung word na pagkilala. Hindi sapat na alam mo lang. Mahalaga talaga ay kilala ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. His love prompted Him to provide a solution to our problem of sin and coming judgment. Ano daw po? Ang kanyang pag-ibig ang nag-udyok sa Kanya na magbigay ng solusyon sa ating problema. Ano yung problema natin? Hindi natin kaya ang kabanalan na isinet ng Diyos para sa atin. At dahil siya ay marungan, tayo ay parurusahan. Paano na ngayon tayo? Buti na lang, mapagmahal ang Diyos. Tandaan nyo ang definition ng God is love. Wala nang ibang definition ng God is love kundi ito. God is love because His love prompted Him to provide a solution to our problem of sin and coming judgment. This is the true and only meaning of God is love. Hindi po God is love kaya hahayaan na lang niya tayong gawin ang gusto natin. Hindi God is love yun. Kagaya ng iniisip ng mga tao na mahal naman ako ng Diyos, maiintindihan niya ako, nakakaintindi po ang Diyos. Diyos siya eh. Ngunit ang tao ang kailangang umintindi kung sino talaga ang Diyos na sinasabi ng Biblia. We don't have the right to explain to God, Lord, intindihin mo naman ako. Alam niya. Tayo ang dapat umintindi sa Diyos dahil siya ay hindi nagbabago. Tayo pabago-bago. God is love, but God is also holy and also just. Hindi po ibig sabihin na God is love, kinalimutan na niya ang pagiging niyang banal at pagiging niyang makatarungan. Hindi ho ganon. Ilan lang yan. God is creator, our holy, just, and love. 4 pa lang yan. There's so much more to know about God's attributes or katangian. Maiintindihan lamang natin ng tama ang pag-ibig ng Diyos kung nalalaman at nauunawaan natin na siya ay banal at makatarungan. At tayo ay makasalanan. A person cannot become a Christian unless he first understands something about the problem. Ano yun? The bad news. Ano yung bad news? That we are sinners. And we deserve punishment. At ang gospel ay good news because it provides answers for people's terrible dilemma. Yan ang ginawa ng Diyos. Isipin nyo, ano ang maaari maging problema ng isang tao kung susubukan niyang intindihin ang gospel nang hindi niya muna naiintindihan na ang Diyos ay ang kanyang manlilikha, ang Diyos ay banal, at ang Diyos ay makatarungan? Bakit po kailangang unahin ang tatlong ito bago ipahayag ang love? God is love. Hindi mo kasi maunawaan ang pag-ibig ng Diyos hanggat hindi mo nalalaman ang iyong tunay na kalagayan bilang makasalanan. Tandaan natin, God is love. Bakit? Kasi siya ang nag-provide. Kaya nga siya ay provider ng solusyon sa ating problema. Hindi mo ma-appreciate ang pag-ibig ng Diyos nang hindi mo naunawaan ang kanyang pagiging manlilikha, banal at makatarungan. Kahit na God is love, hindi pa rin nangangahulugan na kinalimutan o inalis na niya ang pagiging banal at makatarungan niya. Naiintindihan po ba? So dahil alam niyo na ang background, kailangan nating intindihin ngayon ang bad news. Anong gusto niyo? Good news o bad news? Sorry, bad news lang ang pwedeng piliin ngayon. Dahil hindi magiging maganda ang balita kung hindi mo alam ang masamang balita. Ano yung unang masamang balita? We are sinful and separated. Ha? Totoo ba yan, Pastor? Oo, totoo. Na tayo ay makasalanan at nahiwalay. Many people are slow to admit that they have this problem because they have come to believe
that sin is doing something they consider really bad. Ang alam ng tao, akala ng tao, ang pagiging makasalanan ay paggawa ng matinding kasalanan or culturally unacceptable o hindi tanggap ng lipunan. Tandaan natin na ang Diyos sa kanyang posisyon bilang ating manlilikha ay siya ring hukom ng kung ano ang tama at mali. Hindi po tayo. Bakit? Mali ba yun? Oo, mali yun kung sinabi ng Diyos na mali yun. Okay? Ay bakit doon sa bansang yun pwede? Bakit? Yung bansang yun ba ang lumikha sa'yo? Hindi. Ang Diyos ang lumikha sa iyo at siya ang magsasabi sa iyo ng tama at mali, ang dapat at hindi dapat. Diyos lamang ang makapagsabi kung ano ang tama at mali because He is the Creator and the Judge. Ang ilang mga bagay na maaaring isaalang-alang ng ating kultura na moral o tama ay maaaring sa katunayan ay hindi moral o immoral sa Diyos. Hindi ibig sabihin, okay sa bansang ito, okay sa bansang yon, ay okay na sa Diyos. Hindi po ganon. Sabi sa Luke 16:15, kaya't sinabi niya sa kanila, kayo ang nagpapanggap na matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong mga puso, sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Kahit ituring ng maraming tao na mahalaga ito, tama ito, okay ito, pero yan pala ay kasuklam-suklam sa Diyos. Sa Biblia, ang kasalanan ay defined in two ways. First, it describes doing something God considers wrong. Sin yon. Ang ginagawa mo, ang para sa Diyos ay mali. Breaking God's standard. 1 John 3:4, ang lahat ay nagkakasala, ay lumalabag sa kautusan ng Diyos dahil ang kasalanan ay paglabag sa kasulatan. Pag sinabi ng Diyos na mali at ginawa mo yon, ikaw ay nagkakasala. Ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Tama po ba? Sinabi diyan sa labas, bawal tumawid dito, nakamamatay, then ikaw ay tumawid, namatay ka, yan, kasalanan mo yan. Okay? And sabi, sunod na binago ang batas, bawal tumawid dito, may namatay na, may tumawid pa rin. Okay? Nabangga, namatay, yan. Dahil yan sa kasalanan ng paglabag sa kautusan. Binago ulit. Sabi diyan, bawal tumawid dito, marami na ang namatay. Tatawid ka pa. Alam na natin ang kahihinatnan, will you still follow? Sin produces death. Will you still follow? At pangalawa, it describes the state of being separated from God. Kung ikaw ay nahihiwalay sa Diyos, ikaw ay tinuturing na makasalanan. Ephesians 2 verse 1, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Matanto nawa natin na ang isang taong walang ugnayan o relasyon sa Diyos ay itinuturing na nasa isang estado ng kasalanan. Kahit na maaari silang gumawa ng maraming bagay na katanggap-tanggap, hindi pa rin. Ang ibig sabihin nito, kung tayo ipinanganak na tao, tao tayo habang buhay. At ito ay hindi natin mababago. At dahil tayo ay tao, tayo ay makasalanan. May makapagbabago ba noon? Hindi natin kayang baguhin ang estado natin. Makasalanan tayo dahil ang ating mga magulang, ang unang tao ay naging makasalanan. Isaiah 59 verse 2, ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos. Ano daw po ang naglayo sa Diyos? Ang kasalanan. At yon ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw na makinig sa inyong mga dalangin. So marahil pwede nating isipin dahil sa unang kasalanan ang ating nagawa. Hindi ho, sa unang pagkakasala. The Bible teaches that every person, simula kay Adan, na ipinanganak sa pagiging makasalanan. Ang tao, ang aso, nanganak ng aso, ano siya? Aso. Ang makasalanan, nanganak ng makasalanan, ano? Makasalanan. That's the logic. Kung tayo ay tao, pinanganak tayong tao, tayo ay tao. At dahil ang tao ay makasalanan,
tayo ay makasalanan. Ephesians 4:18 to 19, at wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. Wala na silang inatupag kundi pawang kalaswaan. Yan ang original sin na tinatawag. At yan ay nagmula pa sa ating mga magulang. Sino yun? Si Adan at si Eva. So ano ang natutunan natin sa umagang ito patungkol sa Diyos? Siya ay manlilikha natin. Siya ay banal. Siya ay makatarungan. At ang good news, He is love. At ano yung bad news? Tayong lahat ay makasalanan at nahiwalay sa Diyos. Gusto niyo ba marinig ang magandang balita? Attend kayo next Sunday. Dahil bago natin pag-usapan ng magandang balita, yung isa pang bad news ang ating pag-uusapan. I encourage everyone to please continue your hearing next Sunday. Kasi kung hindi, nako, masamang balita ang mananatili sa inyo. Gusto niyo ba mapalitan ng magandang balita? Ang mensahe na yun natanggap ngayon? Yes, please attend next Sunday. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat sa iyong biyaya sa bawat isa. Salamat sa pagkakataong ito